po ng pangako ng Diyos sa mga tao, hindi lamang po sa lugar na to, kundi sa bawat sulok ng mundo, napakahalaga ng kaluluwa ng mga tao. Kaya po hanggat araw pa, hanggat hindi pa gumagabi, ay nagpapadala po ang Panginoon ng magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po open our ears and open our heart to hear, to listen to the Word of God na ipinapadala sa atin sa hapong ito. Hindi po biro ang impyerno. At tandaan po natin, kaya nga po sa John 3:16, si Jesucristo ibinigay ang kanyang buhay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. Tandaan po natin, the Bible said, lahat ng tao ay makasalanan at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasusulat po yan, sabi po yan sa Roma 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan at wala pong nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakaliwanag po. Kung may mga Bible po kayo, basahin niyo po ang mga verses na to. John 3:16, Roma 3:23, Roma 6:23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay sa langit. Pero tayo po ang pipili, mga ate kuya sa lugar na to. Kayo po ang pipili. Kami po ay iniimbitahan lamang po kayo ng salita ng Diyos. Mapalad ang mga tao na pipiliin ang Panginoong Yesus. Makakasumpong po sila ng buhay sa langit. Matagal na pong panahon na ang mga tao dito ay nakarinig ng salita ng Diyos. Salamat po kung sa lugar na to ay may mga born-again Christian na at nagpapatuloy sa paglilingkod, nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Salamat po ng marami. Ang sabi ng salita ng Diyos sa John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. Ang isang tao po pala ay kailangang ipanganak na muli para mabuhay ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Hanggat hindi pala tayo nabuborn again, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Yan ang nakakatakot eh. Tayo ay buhay, kumikilos, may katawan, kumakain, pero ang totoo patay tayo sa harapan ng Diyos. At kung gusto niyong mabuhay ang inyong mga kaluluwa, ang gagawin lang po natin is to accept Christ as your Lord and Savior. Napakahalaga po na i-acknowledge natin si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Napakahalaga po noon. Kasi kung hindi natin i-acknowledge si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, namatay siya para sa iyo, hindi po natin mararanasan yung offer ng Diyos na buhay sa langit. Tayo po ang magdidesisyon. Ikaw na nakikinig, ako, isa-isa po tayong magdidesisyon. Dahil ang kaligtasan ay isa-isa. Hindi po namin kayo pwedeng iligtas, hindi po namin kayo pwedeng dalhin sa kalangitan. Ang magdadala po sa inyo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang nag-offer po ng buhay. May mga babasahin po kami dyan, basahin niyo po, at ang nakasulat po dyan ay salita ng Diyos. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Bata, matanda, mayaman, kahit sino ka pa man, mahal ka ng Panginoon. Pero magdidesisyon po tayo. Nawa po sa hapong ito ay ma-realize natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi malapit nang bumalik si Jesucristo. Hindi po lingid. Tingnan niyo po ang nangyayari sa bawat sulok ng mundo. Tagbaha, tagutom, nagkakasunog-sunog na. Tingnan niyo ang nangyari sa Hawaii. Nagmukhang impyerno. Ang daming namatay ng mga bata na hindi alam kung nasan. So ano ang bunga? Bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari? Nagkakaroon po ng ganitong pangyayari. Ito po'y pinapahintulutan din ng Panginoon na mangyari o matupad yung mga nakasulat sa Mateo 24.
Bakit? Para po gisingin ang mga tao. Kasi maraming tao po ang natutulog. Natutulog spiritually po, ha? Mulat po tayo, tingnan po natin ang ating mga sarili. Mga mulat tayo, pero ang totoo, patay tayo sa harapan ng Diyos. The Bible said. At ang magagawang solusyon lang po natin, yung sabi sa John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. Kaya po kumakatok ang Panginoon sa mga puso ng mga tao dito. Huwag na po tayong magmatigas. Kasi hindi po maliligtas ang ating mga kaluluwa kapag tayo nagmatigas. Wala po. Yung ating hininga, itong hininga na mayroon tayo araw-araw, galing po sa Lord yan. Ang buhay po na mayroon tayo ay pahiram ng Diyos. At kapag binawi po yan, na wala tayong relationship with the Lord, kawawa po. Don't die without Christ. Huwag na wag po tayong mamamatay nang hindi natin tinatanggap si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Kasi po, the Bible said, kapag ang isang tayo namatay nang walang Kristo, diretso po sa impyerno. Yun ang nakakatakot, ang impyerno po. Doon susunogin po ang kaluluwa ng mga tao, may uod pa. The Bible said, kaya po, ang isang tao matalino, bumibili ng Biblia, binabasa kung ano yung nakasulat doon. Pero yung taong mangmang, hindi po nagbabasa ng Biblia. Kaya kung kayo po'y matalino, bumili na po kayo ng Bible, basahin nyo, at yung nakasulat doon, yun po yung katotohanan. Para makita nyo po yung katotohanan na may impyerno, may langit, at doon itatapon yung mga taong walang Diyos. Kung walang Diyos, bakit po kayo nabuhay? Kung walang Diyos, bakit tayo nasa mundo? May Diyos po na nagbigay sa atin ng hininga. Tandaan po natin, kawawa po ang mga tao na nire-reject si Jesus Christ. Tandaan po natin ang mga tao na nire-reject si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas, itatapon sa impyerno. Makinig ang may tainga. Ang mga tao na patuloy na i-reject si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kaluluwa, itatapon lahat sa impyerno. Subalit, may pangako. Yung mga tao magsisisi, tatanggapin si Kristo, bibigyan niya ng buhay sa langit. Bata, matanda, may kaluluwa. Yung mga hayop walang kaluluwa, ha? Ang tao may kaluluwa, kaya po, napakahalaga nyo sa paningin ng Diyos. Huwag po natin i-ignore ang panawagan. Kumakatok ang Panginoon sa ating mga puso. Kumakatok at kung tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay, makakasumpong po tayo ng kaligtasan. Mga bata, kilala niyo ba si Jesus? Sino si Jesus Christ? Panginoon, ano pa? Tagapagligtas ng kaluluwa. Tandaan niyo mga bata, halab kayo ni Jesus. Ayaw ni Jesus Christ na ang mga bata ay mapunta sa impyerno. Kaya nawa, yung mga magulang niyo, turuan kayo na tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kawawa po ang mga bata. Kahit sino, bata, matanda, once na tayo po ay hindi nagsisi sa ating mga kasalanan. Hindi po relihiyon ang dinadala namin sa inyo, ha? Kundi, magkaroon po tayo ng tamang relationship with the Lord. Tanggapin natin siya bilang Diyos tagapagligtas. Siya yung namatay sa cross para sa iyo at sa akin. Siya yung tagapagligtas. Kaya kung mga born again na kayo, manatili kayong maging born again Christian. Dahil sabi ng Panginoon doon, babalikan ko sa John 14, 1-2, babalikan ko yung mga tao na mananampalataya kay Kristo. So napakahalaga po ng pananampalataya niyo. Kay Jesus Christ po natin ibigay ang pananampalataya, ha? Hindi po sa pera, sa kotse, sa asawa, kay mayor. Huwag niyong ilalagay ang pananampalataya sa mga bagay sa mundo. Mawawala po lahat yan. Ibigay niyo ang pananampalataya niyo kay Jesus Christ para makasumpong ng kaligtasan. Di ba, Nini? Jesus loved the little children. Tandaan po natin sa hapong ito,
muli kayong dinalaw para i-remind sa inyo, hindi relihiyon, walang relihiyon, kahit ano relihiyon ang pasukin mo, hindi ka po maliligtas. Pero once na nagsisi ka, nanampalataya na si Kristo pala ay namatay sa cross, makakasumpong ka po ng kaligtasan. Tatlong bagay, iiwanan po namin muli sa lugar na to. Kung gusto po natin na maligtas ang kaluluwa, pumunta sa langit ang ating kaluluwa, may gagawin po tayo. Sabi po sa John 3:16, hindi mapakapunta sa langit ang santa pag hindi magsisi. Yun ang unang gagawin natin. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan dahil lahat tayo ay makasalanan. Yung magsinungaling, kasalanan yon, yung mga ngangangalon niya, lahat ng mga kasalanan, ihingi natin ang kapatawaran sa Diyos upang tayo ay makasumpong ng kapatawaran. Kasi kung hindi tayo magsisisi, hindi po tayo makakasumpong ng kapatawaran. Kasi yung kasalanan, yun ang ayaw ng Panginoon. Mahal ng Diyos sa mga tao, ha? Ang ayaw niya yung mga ginagawa nating kasalanan, pangangalo niya, nag-aasawa sa may asawa, may kabit, babae sa babae, nagsasawa, lalaki sa lalaki, nagpapakasal. Yan po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo gumagawa niyan, magsisi po tayo. Ano pang gagawin natin bukod sa magsisi? Manampalataya kay Kristo lamang. Hindi po tayo maliligtas ng mga revolto na gawa ng tao. The Bible said, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay may sumpa. Gusto nyo bang parati na lang kayo sa sumpa? Edi kailangan tayo ay humingi ng tawad, Panginoon. Humingi po ako ng tawad, ayaw ko na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao, na binibili, ang mamahal. Pag naman nahulog, nabasag, wala, nasa ng Diyos doon. Sabi doon, huwag kayo sasamba sa revolto. Sabi ng Bible, ha? Nakasulat sa Bible, kaya ini-encourage ko kayo, bumili kayong Bible, magbasa Nakasulat sa Exodo, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. 2,000 years ago, namatay si Jesus sa cross para sa iyo dahil mahal ka. Huwag po tayong magmatigas ang ating mga puso. Kasi may sumpa. At saka po, nalulungkot ang Panginoon. Sabi niya, sambahin ng Diyos sa Espiritu ang katotohanan. Ang tao, ang titigas ng ulo, anong ginagawa? Yung pa rin samba-samba sa Diyos-Diyosan, inulit-ulit na nga doon sa Biblia. Hindi nakikinig. Ang Biblia po ay salita ng Diyos sa John 1:1 na dapat nating sundin ang salita ng Diyos at ipamuhay. Pero po, babalik na lang si Lord, ang mga tao, ang titigas ng ulo. Ano pang gagawin natin? Manatili kay Kristo. Sabi po doon, pwede nang mangyari yung rapture kasi po, ang dami nang nangyayari sa mundo. Ay paano pag bumalik si Lord at hindi kayo nakasama sa rapture? Kawawa kayo sa Antichrist. Papahirapan po ni Antichrist yung mga taong maiiwan. Ang tangi na lang natin pag-asa ay pananampalataya kay Jesus. Kaya hindi po kami nagsasawa na kayo'y pasabihan, pero kayo po ang magdidesisyon. Kayo po ang magdidesisyon. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, hindi siya namimili, mahirap, mayaman, pulubi. Pero tandaan natin, kung wala tayong gagawing aksyon o gawa, tayo na rin po ang pipili para tayo ay mapunta sa impyerno. Kaya makinig ang may tenga habang tayo ay malaya pa na makapakinig na salita ng Diyos. Kaya sa hapong ito, mga nasa dulo, sa mga paligid, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po kami nandito para muli kayong pasabihan. Last warning, because Jesus Christ is coming. Magsisi po tayo. Ako po'y mananalangin at ino-offer ng Panginoon ang pag-ibig niya para sa iyo at sa akin. Sa lahat po ng tao, manood po kayo ng TV. Grabe ang nangyayari sa iba't ibang bansa. Sa Morocco lang, ilan yung namatay? 2,000 mahigit sa lindol. Kaya po, paano? Pag yung nananakot na naman si Satanas Sabi yung big one sa Maynila Kaya po, ang sabi doon, manampalataya na tayo kay Kristo habang may pagkakataon pa. Kaya ako po ay nag-o-offer sa inyo ng panalangin. Kung kayo po ay mananalangin, tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Pero kung tayo ay patuloy na nagmamatigas, tandaan po natin, hindi natin kayang pumunta sa langit, ha? Kaya nga po, in-offer ni Jesus Christ yung kanyang buhay sa cross.
Sino pong nanood ng Passion of Christ? Ganun po yung nangyari kay Jesus Christ. Wala po ba tayong pakiramdam? Salamat sa may pakiramdam. Ay paano yung mga tao? Atheist po ba ang mga tao pag sinabing atheist? Ang mga tao, walang Diyos. Kung walang Diyos, paano tayo nabuhay? Ang buhay po natin ay pinahiram ng Diyos. So mananalangin ako, mga bata, gusto niyong manalangin ng kaligtasan. Sige, magpe-pray ako para kayo ay makasumpong ng kaligtasan. Kahit bata, gusto ni Lord na iligtas. Okay, manalangin tayo mga anak. Mananalangin. Gusto niyong manalangin? Tanggapin si Jesus? Sige nga, tahimik muna tayo. Seryoso to ha? Hindi ito biro kasi may impyerno. Ama namin sa langit, maraming salamat po. Sa hapong ito, ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba, kahit bata po ako, nagkakasala ako, may kaluluwa ako. Sa hapong ito, ina-acknowledge ko po, hindi ko kayang pumunta sa langit. Kaya sa mga oras na ito, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Hindi ko po kaya. Panginoong Jesus, sinabi mo, ang manampalataya sa iyo ay pagkakalooban mo ng buhay sa langit. Panginoong Jesus, isulat mo naman po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagbabalik mo, makasama ako. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap ko ikaw bilang Diyos ko at tagapagligtas ng buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga bata. Sabi po doon ang isang bata na tinanggap si Jesus, pagkakalooban niya na maging anak ng Diyos. Kailangan nating maniwala dahil nasusulat yan sa unang John 1:12, ang isang bata, nanay, tatay, na nagsisi, tinanggap si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, ay bibigyan niya ng pagkakataon na maging anak ng Diyos at hindi niya itatapon sa impyerno. Kaya palakpakan ang Panginoon sa inyong mga buhay, mga bata. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa mga batang ito na nanalangin, nawa po sa hapong ito, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, lumaki silang may takot sa Diyos, at yung kanilang mga magulang ay patuloy silang turuan na magbasa ng Biblia, manalangin, upang ang kanilang kaligtasan ay patuloy nilang maranasan hanggang sa pagbabalik mo. Malapit ka nang bumalik, Panginoon, dahil ang mundo ay pagulo ng pagulo. Kaya tandaan po natin, ito yung panahon na ipinaparamdam sa inyo ng Panginoon na mahal niya tayo at ayaw ng Panginoon na mapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya maraming salamat po, Ama. Sa hapong ito, iniiwanan ko po ang iyong pag-ibig at patuloy na pagliligtas. Nawa po ay yung mga tao, isang araw, lahat po sa lugar na ito ay maging born again Christian para po sila ay makasama sa pangako mo na langit. Ingatan mo po ang mga batang ito na tumanggap sa iyo. Kilala mo po sila. Kilala mo po sila. At kung may mga nanay at yung mga nakatanggap ng babasahin, ay mag-isip-isip na habang may pagkakataon pa. Malapit na ang dilim. Pag dumating na ang dilim, mahihirapan na pong bumalik ang mga tao sa iyo. Kaya ito na po yung panahon para po sila'y manumbalik. Maraming salamat po, Ama. Basbasan mo po ang lugar na to sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Jesus name we pray. Amen, mga bata. Palakpakan ng Panginoon. Magandang hapon po. At sa palingki kami mga ngaral pa. God love you so much. Salamat po. Salamat. Bye-bye.